Nagsisimula ang kapanapanabik na kwentong ito sa loob ng isang online game, sa in-game na Walbury Forest. Isa sa mga manlalaro ang malubhang sugatan at ngayoy nakaluhod sa gitna ng kagubatan. Natagpuan niyang siya'y napalibutan, at ang kanyang mga kasamahang bumagsak ay nakahandusay sa tabi niya. Isa sa mga lalaki ang nagsabi sa kanilang komandante na sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa rin dumating ang taong inaasahan nila. Nagtanong siya kung ano ang kanilang gagawin, at ang babae, habang nakatingin sa sugatang mandirigma, ay nag-utos sa berdugo na patayin ito. Ang berdugo, nang hindi nag-isip, ay mabilis na sumugod upang tapusin ang lalaki. Lumingon ang sugatang mandirigma at naghanda para sa pinakamasama. Ngunit sa mismong sandaling iyon, na tila galing sa kawalan, isang figura ang sumulpot at nasalag ang hampas ng berdugo. Nang makita ng iba na si Jason iyon, bigla silang nagkaroon ng pag-asa. Subalit isa sa mga sundalo ang nakilala siya bilang si Hyrcanus at sumigaw na dakpin siya ng lahat. Ngunit narinig ni Hyrcanus ang utos at agad siyang sumugod sa pag-atake na parang kidlat ang bilis. Hindi siya nag-atubiling patayin ang lahat ng sundalong nagnais pumatay sa kanya. Nang matalo ang mga ito, tinanong niya kung seryoso ba silang inisip na sa pamamagitan ng sabayang pag-atake, ay kaya nilang daigin siya, gayong hindi naman sila katapat niya. Siya nga si Hyrcanus, ang tunay na pangalan ay Jason. Miyembro siya ng Mask of Hahu Guild, at ang bansag sa kanya ay Hero Killer. Nagsimulang humingi ng tawad ang kanyang mga kaibigan, sinasabing kasalanan nila ang lahat dahil hindi agad nila naisip na may mga kalabang nakatago sa paligid. Ngunit itinupi lamang ni Hyrcanus ang kanyang espada, tanda na hindi na kailangang mag-sorry. Inilahad niya ang kamay upang tulungan silang tumayo at tiniyak sa kanila na ayos lang siya. Naantig ang kanyang mga kaibigan na muli niya silang iniligtas, ngunit binigyang diin ni Hyrcanus na hindi talaga nila kasalanan ang lahat ng nangyayari. Tumingin siya sa babaeng nakaupo sa trono at idinagdag na kasalanan iyon ng isang talunang walang silbi, na walang kakayahang lumaban dahil kulang sa galing. Lumingon siya rito ng may matinding titig, tinatanong kung totoo ba iyon, ngunit mumiti lamang ang babae ng misteryoso. Tumayo ito mula sa kanyang upuan at sinabing nakakaantig nga ang kanilang pagkakaibigan, ngunit ang kanyang kanis ay sobrang sentimental. Idiniin niyang kahit magkaisa pa ang mga talunan, wala pa ring mangyayari. Ang babaeng ito ay si Ciri, ang tunay na pangalan ay Chelsea, miyembro ng Thunder Hunters at kilala bilang Thunder Queen. Tumawa si Hyrcanus at sinabing nakakatawa ang kanyang mga salita, lalo na't yaong mga tinatawag na walang kwenta ang siyang tumalo sa kanya. Binalaan naman siya ni Sir na mag-ingat sa kanyang pananalita, kung hindi ay pagsisisihan niya ito. Inilabas ni Hyrcanus ang isang aparato at tinanong kung talaga bang gusto nitong pagsisihin siya. Sa sandaling iyon, inactivate niya ang kanyang inventaryo at sinuot ang kanyang gamit, lubos na nagbagong anyo. Itinutok niya ang kanyang espada sa kalaban at ipinahiwatig na ang pagsisisi ay para lamang sa mga mahihina gaya niya. Galit na galit, tinawag siyang walang galang na hayop ni Ciri at iniutos sa kanyang mga tauhan na wasakin siya. Tumawa lamang si Hyrcanus at nagduda kung natuto ba sila. Ngunit bigla niyang naramdaman ang talim ng espada na tumusok sa kanyang katawan. Nang lumingon siya, napagtanto niyang hindi ang mga kaaway ang tumusok sa kanya, kundi ang sarili niyang mga kaibigan. Agad siyang binalaan ng sistema na mabilis na bumababa ang kanyang kalusugan at limitado na ang kanyang kilos. Ipinaliwanag ng tinatawag niyang kaibigan na napilitan silang kumita ng pera at nakiusap na huwag sana silang kamuhian ni Hyrcanus. Ngunit hindi pa rin makapaniwala ang bayani na ganoon siya tinraidor. Nagtawanan si Sir ng malakas at hayagang kinutya ang kanyang kanis. Isa siyang tanga na naniwala sa pagkakaibigan na wala namang halaga kapag pera na ang usapan. Lumapit si Sir at sinabi na tatanggalin na niya ito sa laro. Bukod pa rito, kung papatayin siya sa bawat pasok niya, hinding-hindi siya uusad. Idinagdag ni Sir na isa lamang siyang manlalarong lubos na nalubog sa Warlord, ngunit sa totoong buhay ay wala siyang kwenta. At ngayon, matapos ang lahat ng kanyang pagsisikap, muli na naman siyang naging basura. Sa tugon, bumaon si Hyrcanus ng kanyang mga kuko sa lupa dahil sa sobrang galit. Sumugod siya kay Sir habang sumisigaw, inuutusan itong manahimik na ang bibig. Ngunit muli siyang hinarang ng sarili niyang mga kasama na itinarak ang kanilang mga espada sa kanya. Habang pinagmamasdan ito, nagpasalamat si Syra sa kanila. Sa natitira niyang lakas, muling nagtanong si Hyrcanus kung bakit nila ito nagawa, gayong ang guild ang lahat-lahat sa kanya. Isa sa kanyang mga kaibigan, dahil sa matinding konsensya,
ay sinabing mamatay na lamang siya at umamin na nakatanggap sila ng ilang bilyon kapalit ng kanyang pagkawala. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin maalis ni Hyrcanus ang kanyang pagkadismaya sapagkat napakarami niyang nagawa para sa kanyang mga kaibigan. Kamakailan lamang, ang mga taong ito ang sumumpang sila'y isang pamilya. Ngayon, habang nakikita niya ang kanilang mga mukhang gahaman, napagtanto niyang isang ilusyon lamang ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, inabisuhan siya ng sistema tungkol sa pagkamatay ng kanyang karakter at nahaharap siya sa 48 oras na ban. Di nagtagal ay nagising si Jason sa totoong mundo. Napasigaw siya sa takot nang matanto niyang nawala na sa kanya ang lahat. Ang larong Warlord ay naging napakalaking tagumpay sa buong mundo. Sinakop nito ang lahat at nagdala ng dambuhalang kita dahil sabay. Ang larong ito ay higit pa sa isang laro para kay Jason. Ito ang tanging bagay na kaya niyang gawin sapagkat sa totoong buhay, itinuring siyang walang kwenta ng lahat. Naalala niya kung paano niya nakilala ang kaibigang kalaunan ay nagtaksil sa kanya. Noong araw na yon, tila mabait pa ito at inimbitahan pa siyang bumuo ng guild. Ngunit ngayon, nang muling sariwain ang alaala, muling sumiklab ang galit. Hinablot niya ang kanyang kamiseta, mabilis na isinuot ang tsinelas at tumakbo palabas ng bahay, hindi nawawala sa kanyang dibdib ang uhaw sa paghihiganti. Tinawagan niya si Donald at tinanong kung nauunawaan ba nito ang kanyang pinagdaanan. Habang tumatakbo sa kalsada, hindi niya namalayan ang pulang ilaw sa trapiko. Sa mga oras na yon, paparating ang isang truck na mabilis ang takbo, ngunit abala ang bayani sa iniisip na kung nalaman lamang niya ang magiging katapusan, hindi na sana siya nag-aksaya ng panahon sa pangangalaga sa iba. Hindi niya napansin ang dumarating na truck ng basura at hindi na siya nakaiwas. Bumangga ang sasakyan sa kanya, ibinagsak siya sa semento ng buong lakas. Habang nakahandusay sa aspalto, nababalot ng sariling dugo, narinig niya ang boses ng otomatikong sagot ng telepono na nagsasabing hindi available ang tinatawagan niyang numero. Ang tanging nasa isip ni Jason ay sa lahat ng posibleng katapusan, truck ng basura pa ang tumapos sa kanya. Muling sumagi sa kanyang alaala ang imahe ng traidor niyang kaibigan. Naalala rin niya ang mukha ni Nivire na nagtanggal sa kanya sa laro. Sa huling sandali bago ang kanyang kamatayan, nanumpa siyang maghihiganti siya anuman ang mangyari. At biglang may nangyaring kakaiba. Nagbigay ng mensahe ang sistema tungkol sa koneksyon at nagsimula ang proseso ng pagkakakilanlan ng user. Ilang saglit pa, dumilat ang kanyang mga mata at nakita niyang lumabas ang pagbati ng sistema sa harap niya. Lalong nagulat si Hyrcanus nang makita ang isang dambuhalang halimaw sa kanyang harapan at isang misyon na nangangailangan ng pagsasanay. Pilit niyang iniintindi ang nangyayari, ngunit bigla niyang narinig na may tumawag sa kanya ng noob. Pagtingin niya, napansin niya ang dalawang lalaki na sumisigaw na huwag siyang tatanga-tanga dahil kailangan nilang talunin ang Minotaur. Samantala, naglabas ng nakabibinging dagundong ang nilalang. Isa sa mga manlalaro ang sumigaw na imposibleng matapos ang bahagi ng larong ito ng mag-isa. Kailangan ng hindi bababa sa 3 tao upang talunin ang halimaw. Tinanong ni Hyrcanus kung ang Minotaur bang ito ang tutorial boss na tinanggal sa laro 5 taon na ang nakalipas dahil sobrang hirap. Nang marinig ito, naguluhan ang isa sa mga lalaki dahil 10 buwan pa lang mula nang ilabas ang Warlord. Lubusang nagulo ang isip ni Hyrcanus sa mga salitang ito, ngunit maya-maya, habang iniisip ang petsa ng release, nagkunwari siyang naintindihan niya. Pumwesto siya, tinaas ang espada at diretsong lumapit sa Minotaur. Tinawag siya ng iba, tinatanong kung saan siya pupunta, ngunit binalewala niya ang mga ito. Handa para sa labanan, sumugod siya sa boss. Nagtinginan ng ibang manlalaro at inakalang nababaliw na siya. Napansin ng Minotaur ang papalapit na kalaban at naghanda ng malakas na atake. Ngunit nakailag si Hyrcanus sa huling sandali. Pinabilis niya ang kanyang galaw at nagbigay ng matinding hampas na tumasta sa halimaw ng pira-piraso. Bumagsak sa lupa ang mga labi ng Minotaur. Nang makita ito, napatigil ang mga manlalaro sa pagkabigla, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ngunit di nagtagal, nagkatinginan sila at mumiti ng tuso. Tinawag nila si Hyrcanus at isa sa kanila'y iniabot ang kamay, sinabing totoo ngang malakas siya, at inanyayahan siyang sumali sa kanilang guild. Ngunit para kay Hyrcanus, isa itong masakit na paalala ng nakaraan, nang una siyang imbitahan ng kanyang kaibigan sa guild. Muling nagliyab ang galit sa kanyang dibdib, at idineklara niyang may desisyon na siyang ginawa. Nang tinanong ng mga lalaki, habang natatawa, kung ano ang tinutukoy niya, sinalubong sila ng galit ni Hyrcanus.
Walang awa niyang winasak ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang espada. Galit na galit niyang sinabi na kung muli siyang magtitiwala sa sinuman sa bagong buhay na ito, ituturing na niyang aso ang sarili niya. Pagkaraan nito, bumalik si Jason sa realidad. Nang dumilat siya, labis siyang nagulat sa kanyang paligid. Napagtanto niyang nasa loob siya ng isang napakalaking tindahan ng gear, at napakaraming tao ang naroon bukod sa kanya. Naalala niyang 5 taon na ang nakalipas nang wala siyang pambili ng sariling IA device at nagkasya na lamang sa demo headset. Lalo siyang natakot sa naisip dahil nangangahulugan iyon na bumalik na talaga siya sa nakaraan. Hinagis niya ang helmet at nagpa siya na wala ng oras para mag-aksaya. Tumakbo palabas ng tindahan si Jason ng buong bilis. Pinag-isipan niya na taglay niya ngayon ang kaalaman tungkol sa hinaharap at lahat ng kasanayang kanyang nakuha. Ibig sabihin nito, kapag ginamit ng tama, may pagkakataon siyang maghiganti sa pagkamatay niya. Nang hindi na mag-atubili, inilabas niya ang kanyang credit card at hiniling sa tindera na ibenta sa kanya ang gear device. Nagulat muna ang babae, ngunit sumagot naman na tatapusin niya ang pagbili. Inisip ni Jason na napakabuti nito at nagsimulang magplano kung saan niya sisimulan ang kanyang paglalakbay. Ngunit di naglaon, napahiya ang tindera at sinabi na kulang ang pondo sa card. Sa sandaling iyon, natigilan si Jason at tila napahinto sa pagkagulat. Tiningnan niya ang kanyang sarili at naunawaan niya agad, may katuturan naman iyon. Kung may pera siya, hindi sana siya nauupo lamang sa demo version. Nakuha siya ng takot. Nagtanong siya kung kailangan pa niyang kumita muna ng pera, ngunit agad niyang itinaboy ang kaisipang iyon. Walang oras para doon. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na tinig ang nagbalik sa kanya mula sa kanyang pag-isip, at lumabas sa malaking screen sa harap niya si Chelsea, na kilala bilang Thunder Queen Sir. Sa screen ipinahayag nito na ang mga malalakas ay hindi natatakot sa mga pagsubok, dahil ang pag-aatubili ay isang luho na wala sa digmaan. Hinimok ni Sir ang lahat na maging dalubhasa sa digmaan. Natigilan si Jason nang makita ang patalastas ng laro, at mabatid na nasa harapan niya ang babaeng kumuha ng lahat mula sa kanya. Naalala niya kung paano siya tinawag nitong basura nang may pang-insulto. Lumingon siya ng galit, nagpa siyang hindi na niya palalampasin pa ang ginawa nito. Pagdating ng gabi, naka-install na ang gear device sa kanyang bahay. Nagulat ang tekniko na kumpleto na ang setup at handa na ang sistema. Nagpasalamat si Jason at tumingin sa business card na nasa kamay niya sapagkat pinambili lang niya ang device sa pamamagitan ng pangungutang. Naalala niyang pumunta siya sa lending at humiling ng 1 milyong won. Tinanggap ng nagpapahiram ng walang pag-aalinlangan. Ngunit nang ilagay ng lalaki ang kamay ni Jason sa mesa, bigla itong kumuha ng kutsilyo at may seryosong ekspresyon ay itiniklop ito sa pagitan ng mga daliri niya. Ipinahayag niya sa bayani na kung hindi mababayaran ang utang, magiging impyerno ang buhay niya. Medyo nag-aatubili, sinabi ni Jason na kakayanin niya at babayaran ang lahat. Ngunit ngayon, pagbalik tanaw, napagpasyahan niyang wala na siyang pakialam. Handa pa siyang gumapang sa impyerno, basta makamit lamang ang kanyang layunin at wasakin ang mga traidor. Nang matapos ang mga paghahanda, malakas na tinawag ni Jason ang utos ng paglulunsad. Kaagad na tumugon ang sistema na nag-abiso na nagsimula na ang pagkakakilanlan ng user. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.